habang may mga nag-send sa akin ng mga link, ano, natatawa lang ako, sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Lisa Satanas. Yes! Ang sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka ba dyan? Eh di hamunin niyo ako. Yun lang naman yun eh. Eh di hamunin niyo ako kung sino dyan. Okay? Nakakilala ko in the past sa mga nakasama ko sa dati, yung mga ensimada na yan, na, you know, na maghamon. Yung matapang na maghamon. At, you know, alam niya na siya ay isang nadakot, naduwag. Eh, wag ako. Kaya ako pinagtatawanan ko na lang yan, mga yan. Okay? Wag mo na lang pinagtatawanan ko na lang yung mga yan kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. Ang pinipilit kong intindihin kasi nga kakasuhan ni Lisa Satanas o ipagurgur kaysa naman kakasuhan daw sila at ipagurgur ni Lisa, babaliktad na lang sila. Nagkapera nga naman sila. But that's not me. Ako, I have 4 cases, 1 dismissed, 3 I'm still battling sa mga buwaka ng ina kasi meron tayong prinsipyo. And now look at EB, Elmer Hugalbot or Jugalbot and di ba? At si June Abines. Kami 37 vloggers. Si Edwin Namora kasali diyan. Attorney Glenn Chong, di naman vlogger 'yan. Andyan si Crisette, si Attorney Trixie. At sino pa lahat kami, imagine mo, 37 vloggers na associated sa no, we're actually, personally, I'm not associated with the Dutertes. Okay? Wala naman kaming, hindi naman kami magkaibigan eh. Na nag-uusap kami katulad ng relationship ko in the past. Kay Bangag, di ba? Wala. Ako, I'm just fighting kung ano yung totoo, kung ano yung paninindigan ko. Kaya, maiintindihan ba natin yung mga vlogger na bumaliktad dahil unang-una takot silang makasuhan? Takot sila kay Lisa na gurgurin sila? Gipitin sila? Yan yung totoo. Huwag na tayong magmaang-maangan. Huwag na tayong, you know, dapat nga to, mahimik na lang kayo eh. Okay? Tinira ba ako? Wala naman kami tira sa akin so far na ano, di ba? Meron ba? Huwag na tayong magagawan. Ako may pagmamalaki ko sa inyo. Nalalabanan ko ito. Hanggang sa huling hininga ko na hindi ako babaliktad. Di ba? Hindi ako babaliktad kasi natakot ako. Wala kang pambayad sa lawyer or takot. Kahit harap-harapan ng labanan sa mga julul na ito, kung lalaban sila ng harapan. But the problem, hindi sila lumalaban ng harapan. So, gagawin lang natin, mag-ingat lang tayo na hindi tayo makuyog ng mga assassins ni Lisa Satanas. Pero, well, they know it eh. Naaawa lang ako sa inyo. Alam nyo, kung ako sa inyo, just keep your mouth shut. At magkaroon na lang kayo ng peaceful life. Kasi, what's the point? Diba? At saka, yung iba dyan, pinagtatawanan kayo ni Lisa. Ni Embalsamado. Diba? Kasi kaya niya kayong paikutin sa mga kamay niya. Yun lang pala. Tatakutin ko lang pala tong isa ko, ito, mga ito. At kakasuhan and everything. Tiyan mo, nag-turned 180 degrees. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, I try to understand them na hopeless case. Walang takot maapektuhan ng buhay nila. And iba-iba ang approach ng tao. Merong mga tao na walang takot na lumaban. And congratulations to the 37 vloggers, kami, at hindi pa vloggers na pilit na ginigipit. I salute you guys. Kasi ibig sabihin po, tangay na palaban kayo, maisog. Ang lalo na kayo nasa Pilipinas. Diba? Lalo na kayo nandiyan. Tangay na dapat talagang magkaroon ng, talagang itong 37 vloggers na ito, ipakita ninyo na solid kayo sa Pilipino. Diba? Alam naman natin, in the past, may mga eksena between DDS vloggers and everything. But normal lang yan. That's normal na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan. Pero sa ganitong panggigipit ni Lisa Satanas, di ba nga junior, ginagamit nilang mouthpiece si Manang Bola.
Ba, baby, bobo! Panagutin ang mga vlogger, 'di ba? Parang tangang buwaka ng Genemis. Ibig sabihin, kailangan nating maging solid kasi alam mo, maganda rin 'to nangyayari sa atin. Tapos nakikita natin na hindi dapat pala tayo nagbabakayan kasi isa yung layunin natin. And that's good. Ako, nakita nyo ba na may mga inaaway ako na na vloggers? Mabait ako. Hindi ako nagpapatuli. Di ba? Mabait ako kasi one day, minsan iniisip ko yung mga tumitira sa akin, magising kayo na tama yung pinaglalaban ko. I'm thankful, magkasama tayo. Okay, go na tayo. Comelec nang haharas. O ito, yung pinag-usapan namin kanina. Itong si itong si George Garcia, 'di ba? Itong si George Garcia ay hinaharas itong itong attorney na si attorney what's the name? Respicio, okay? Okay. Si attorney Respicio isang lawyer, IT, CPA like attorney Glenn Chong, dahil siya ay nagpalabas ng video awareness na kung saan na pwedeng ma-hack at pwedeng imanipula ng Comelec, okay, no. Well, Comelec, okay, ng hacker ang ating halalan. Tingnan mo ginawa sa kanya. Kinasuhan siya. Ang gasto sa kanya ay what? Ang sabi nga niya, obsolete na itong batas na ito. I mean, parang hindi ito popular na batas na ginagawa, which is okay, ano sabi niya kanina? Okay, Article 154, Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Na ibig sabihin na ang nilalaman daw ng kanyang video na awareness ito ay labag sa batas. Okay? Dahil ito ay nakakasira sa estado natin, sa estado ng Pilipino. 'Di ba? O sa buong Pilipinas. Dahil nagpapakalat siya ng illegal or unlawful nga or kasinungalingan. Paano maging illegal o unlawful ang nagsasalita na eksperto sa kanyang field? Abogado pa. Di ba na matino, hindi katulad kay Lucaret Castro, na pinapaliwanag niya na pwedeng manipulahin ang makina through that source code, access code, okay, na pwedeng baguhin ang resulta ng halalan. Kaya nga kanina sa usapan namin with Attorney Glenn Chong, siya, ang dami niyang sinasabi patungkol dito sa pandaraya ni Satanas, yung patungkol sa source code na yan, access code na yan, sa lahat ng pwedeng kargahan ng SD card, at kung ano pang pandaraya. Pero never ever silang nag-file ng case against Attorney Glenn Chong. Bakit kaya mga bata? Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nag-file ng kaso ang mga bangag kay Attorney Glenn Chong? Ba, baby, bobo, perlas na bilog, sabihin mo, wag kang tutulog-tulog. Anyway, bakit? Kasi may hawak na ebidensya si Glenn Chong na gugulantang sa magang pagmumuka ni Satanas. Okay? Takot ang mga buwaka ng Genemis kay Glenn Chong kasi maraming ebidensya. Alright? Pero dito, matalino naman to si Respicio. Okay? I hope, we're supporting you, sir. Okay? And I hope makipag-collaborate ka kay Attorney Glenn Chong at, mag-ano kayo, pag-aralan ninyo kung paano nyo boljakin yung Comelec na yan. So, eto yun, mga kababayan. Bakit tayo hinaharas? Pinatanggal nila yung video Pinatanggal nila yung video ni Attorney Respicio dun sa awareness video niya. Bakit nila pinatanggal? Hindi ba dapat i-preserve nila as evidence yun? Dahil siya ay kinasuhan, di ba? So, ibig sabihin, yes, so he is a CPA lawyer. Sabi ni Edwin Amora, Palanga, okay? Bakit nila pinatanggal? Dapat i-preserve mo yung ebidensya. Hindi ba malinaw sa sikat ng araw na itong baka ng inang George Garcia at Bangag at si Satanas lahat ang author niyan, inuutusan niya na harasin nyo itong mga tao about sa election kasi dadayain talaga nila yung election. Kanina napag-usapan namin din yung tungkol sa online voting na walang information dissemination ang mga embahada ng Pilipinas sa Canada, sa Europa o sa iba pang mga lugar at hindi ipinapaliwanag sa ating mga overseas absentee voters
kung paano ang gagawin nila. Nabanggit ko nga doon, isa sa mga in-erase ko na katanungan, kasi yung mga elderlies natin, mga elder sisters natin, ating mga lolo't lola, nanay, na hindi naman ganun kateki, dapat na mayroong information dissemination kung paano ang gagawin nila sa online voting. At yung online voting na yan, intended yan para talaga dayain ang halalan o ang boto ng OFW. Why? Kasi alam ni Lisa Tanas, alam ni George Garcia, alam ng Bangag administration na hindi sila mananalo sa overseas voters. Yan ang katotohanan dyan. At saka IT auditor yan, huling-huli si Comelec, sabi ni Reyna Elena Edwin Amora. So yun nga, alam naman natin yan. So kaya ngayon, ang intensyon ng online voting na yan, para dugasin, para dayain kayo. Kaya nga nagtanungan kami kanina, ano ba ang ultimate solution? Sabi ni Prof. Ana, hindi election ang ultimate solution. Ako, the ultimate solution is to gurgur all the bangags. Imagine nyo kung magurgur nyo lahat yung mga yan. Di ba? Matanggal lahat ng mga hinayupak na yan. Eh di, magkakaroon ng, sabi nga kanina, marireboot yung bulok na sistema. So kaya ito yung pangaharas nila sa atin, mga kababayan. Ito na yung pangalan nito. Ito na yung bunga ng mga bunganga natin. 'Di ba? Oh, mahal na rin. Ito yung bunga ng mga bunganga natin, kaya tayo sinusuppress ng ganito. Yung ating mga karapatan na magsalita ay sinusuppress tayo. Tapos yung mga ensimada, syempre, sila ay mga tagapagtanggol ni Bangag. Kahit nakikita nila, ay ba dyan, alam nila adik si Marcos Jr. Pero takot sila. Takot sila dahil magurgur sila, makasuhan nga naman. Maintindihan mo naman na ang pag-file ng case talaga sa Pilipinas ng mga buwaka ng inang mga politikong ito para bigyan kayo ng burden, para pahirapan kayo sa inyong mga finances. Siyempre, kung wala kang pera, paano ka makakalaban sa mga to?